Dave POV. Kumpleto kayo ah. But hey, I have a date with my big sister. Hinela naman ni Peck si Natanya at inakbayan. You've met? So, who is she, Dave? Kasama mo ba siya? Tanong nito sa akin at tumango ako. Nakaka-isturbo yata tayo, may date sila, ani Natanya. Nagulat ako sa sinabi niya, kami. Nagdi-date. Mataman kong tiningnan si Natanya, she's hard to read again, pero may isa akong napansin sa kanya. Wala nang kislap ang mga mata niya, at parang naka-move on na nga talaga siya, am I too late? Kadate mo siya, Dave. Saan kayo nagkakilala? Gaano na kayo katagal? Close na ba kayo? Dir-diretsyong tanong ni Zale sa akin, at dahilan na kumunat ang noo ko. Why do you care? Wala kang pakialam kung may date ako. Sigaw ni Helly sa kanya. Mukhang may galit kay Zale. Seriously Helly, nakataas na kilay na sambit ni Zale. Don't call my name. Hindi kita kilala. Lumapit si Zale kay Helly, at marahas na hinawakan niya ito sa braso, at napangiwi pa si Helly. Bro, what's wrong with you? Naguguluhang tanong ni Alphan. Sinusubukan mo ba ako, Helly? Malamig na tanong ni Zale. His jaw clenched too. First time kong makita na nagkakaganito si Zale, hindi siya ganito na kasing lamig pa ng yelo. Sa pagkakakilala ko sa kanya, ay masyado siyang maloko mapagbiro at happy-go-lucky, but this time iba siya at hindi ko kilala ang ganitong side niya. Nakakatakot ang aura niya. Maybe, hindi ko pa nga siya masyadong kilala. Zale bro, let her go, nasasaktan siya, concern na sabi ni Andre. Ano bang problema mo Zale? Si Ashton naman ang nagsalita ngayon. Hindi nakinig si Zale at nakahawak pa rin sa braso ni Helly. Ang higpit ng pagkakahawak niya kay Helly. Halos pigain na niya. Bro, what's with you? Ani Morzan, bitawan mo na siya, sambit ulit ni Morzan. Kung may atraso man sa iyo ang babaeng yan, palipasin mo muna ang galit mo Zale. Babae pa rin yan, ani Zafrael at hinela si Zale, kaya nabitawan niya ito. Pero malamig pa rin ang tingin niya kay Helly, na ganoon din naman si Helly sa kanya. Ang babae ay dapat hindi sinasaktan, dapat minamahal, wika ni Hayes. Minamahal, talaga lang ha, saka wala akong atraso sa lalaking yan. Baka siya mayroon, sarkastikong sabi ni Helly at itinuro pa si Zale. Ako may atraso, baka ikaw iyon, malamig na sabi ni Zale. Palaban talaga ang isang ito. Kahit babae ay pinapatulan. Fine. May atraso rin ako sa iyo, pero mas malaki ang atraso mo sa akin. Wait lang guys. Wait a minute, sabat ni Andre at pumunta sa gitna namin. Ano ba naman kayo? Reunion natin ito. Kaya dapat magsaya tayo. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na hindi natin napag-uunawaan, at saka lumingon siya sa paligid, at napasunod naman kami. Nasa amin lahat ang atensyon ng mga ito. At marahil ay kanina pa nanunood sa amin. Nakaka-isturbo na tayo sa mga customer. Doon tayo sa private room. Come on, sumama ka na, miss. Why would I? Hindi ko kayo kilala. Bakit ako sasama sa inyo? Masungit na sabi ni Helly. Napatikip naman ng bibig sina Alphan at Morzan. Ngumisi lang sina Ashton, Leo at Bod. Tuwang-tuwa ang mga luko. Tahimik lang nakamasid si Natanya, at magkahawak kamay sila ng mga anak namin. Nasa likod niya si Pex na sa phone nakatutok ang atensyon. Walang pakialam sa paligid. Okay, I am Andre Kailan, Surgeon Dr. and this Anya at sabay turo sa kasamahan niya. Ashton Earl Clinton the Police Captain, Alphan Del Pito, Attorney, Morzan Miles Villard Cardiologist Dr., Bonnie Uzan de Mundo the Businessman, Leo Vanes Montano the Private Investigator, Zafrael Concepcion Surgeon Doctor, and Pex Belmonte the Businessman, pagpapakilala ni Andre at sabay ngumisi sina Ashton maliban kay Zale, na hindi talaga inalis ang titig kay Helly. Kilala mo naman si Zale, right? Hayes Montefalcon the Surgeon Doctor, kinalimutan mo pa ako. Helly, why don't you want to join us? Suhestyon ni Alphan. No, reunion. Can we join too? Tita Natasha, hey, my cute pamangkins, kamusta kayo? Are you happy to meet your mommy again? Opo. Hi kiddos. Tito, mukhang reunion ta. Reunion. Sige, gawin nating reunion to.
So Dave, kumain muna tayo at Helly. Pwede kang sumama sa amin. Kung ayaw mo, okay lang, nakangiting sambit niya. Mama, I'm hungry na po. Sige naman na po, sama na tayo sa kanila. Pakikiusap ng kanyang anak. Hindi, tumakbo naman si Margarita kay Helly, at hinawakan ito sa kamay. Sige na please, Tita Helly. Please po, please. Ang anak ko naman ang nakikusap kay Helly. Sige. Alam kong labag sa loob niya, pero sumang-ayon pa rin siya. Yehey! I chuckled. Tahimik na nakaupo kami sa private room ng resto ni Bod. Nasa malaki at mahabang table kami. Nasa tapat naming nakaupo sina Ashton, Alphon, Leo, Montreal, Natasha, Natanya, Zale, at kami naman sa right side. Hayes, Morzan, Andre, Zafrael, Bod, ako, Helly. Nasa ibang table ang mga anak namin, dahil mas gusto ng mga ito na sila-sila lang sa table. Si Pex naman na hanggang ngayon, ay busy pa rin sa phone niya. May welcome party si Ate Ape, mamayang gabi. Naka-receive na ba kayo ng invitation from my secretary? Basag ni Pex sa katahimikan naming lahat. Yes, thanks. Pagpapasalamat naman ni Hayes. Pasimpleng dinukot ko ang phone ko sa pocket ng pants ko. Ako kaya imbitado rin. Baka hindi Dave. Hindi ka kilala ng secretary ko, ani Pex. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o ano. Seryoso kasi siya nang sabihin niya iyon sa akin. Hindi naman ako na-offend. Huwag kang harsh Pex. Sikat si Dave, at baka kilala naman siya ng secretary mo, ani Alphon. Nakangisi pa ang lalaki. Secretary mo pala ang masungit na iyon. Nako. Nakita ko ang picture ni Dave sa wallpaper ng phone niya. Sambit bigla ni Ashton at tuwang-tuwa pa. Saan mo nakita? Iritadong tanong naman ni Pex sa kanya. Interesado. Sa phone niya, sagot ni Ashton. Palihim kang pumupunta sa company ko, nang hindi ko namamalayan. Malamig na tanong nito kay Ashton at ngumisi lang siya. Ano ba kayo, kumain na lang tayo. Napakaingay niyo, malamig na sabi ni Natanya. Napatingin ako sa kanya. At nagulat pa ako nang nasa akin ang atensyon niya. She smiled at me. Heart, what's wrong with you? Simpleng ngiti lang yun, pero parang lalabas ka na mula sa dibdib ko. Namiss ko kayong lahat ani Natanya at parang may kamao ang pumipiga sa puso ko. Ganito pala ang pakiramdam. Wow, namiss ka rin namin Natanya. Kala namin ay hindi ka nababalik, Hayes said. Grabe, bakit mo naman naisip yan? Tanong ni Natanya. Ang tagal mo rin naman nawala kasi, si Morzan naman ang sumagot. Bakit nawala ba talaga ako? At parang hindi pa siya aware na nawala siya. Naman, kamusta naman ang buhay mo, ngayon Morzan? Ayos na ba kayo ng asawa mo? Tanong ni Natanya kay Morzan, at pinaglalaruan pa ng kamay niya na ang hawak niyang straw ng juice niya. Nakakainis na out of place kami rito, o ako lang talaga. Bakit pakiramdam ko hindi niya ako kilala? But she smiled at me. Nagsisimula pa lang kami, masayang sagot ni Morzan. Wow, ganoon ba? It's good to hear that. Ikaw naman Bod. Kamusta ang asawa at anak mo? Hindi na ako updated na nag-resign ka na pala. Okay naman sila. Paano mo naman malalaman ang bagay na iyon, kung bigla kang nawala? Bod fired back. Oo nga. Ikaw Ashton, Leo, Alphon. At kayong lahat, okay lang ba? Nagawa pa niyang sipatin ng tingin ng bawat isa. Yes, sagot nilang tatlo kay Natanya. Ikaw naman, Zale. Saan mo nakilala si Helly? Si Zale na naman ang tinatanong niya. Ako ba? Hindi mo tatanungin. Hindi na iyon importante pa. Pwede bang kumain na lang tayo? Nagugutom na kasi ako. Sure Zale. Nakakailang, para talagang hindi niya ako kilala, nakakainis. How about you Dave? Hindi ka ba nahirapan sa pag-aalaga kina Margarita at Drunk? Nagulat ako sa tanong niya. I looked at her nakatingin siya sa mga anak namin, na masayang kumakain sa kabilang table. Halos mapatalon pa ako sa kinauupuan ko, dahil sa gulat na ako naman ang tinanong niya. Yes. Napansin niya rin ako. Hindi naman, mabilis na sagot ko. Bakit ba nauuto ako? Kinakabahan pa ako. This is so gay. Hindi naman ako ganito dati Ganun ba? Heaven, you didn't eat carrots.
Narinig naming tanong ni Margarita. No, may allergic po ako. One time na nakakain ako ay naisugod ako sa hospital ni Mommy, Heaven explained. What? Are you okay after that, Heaven? Drunk asked her. Nasa boses ang pag-aalala. Oo, nga lang po nahirapan akong huminga noon. Hindi lang ako ang nakikinig sa mga batang nag-uusap. Alam ko na pati ang kasamahan ko ay nakikinig din. Nang bigla namang may nabasag na baso. Are you okay, Zale? Natanya asked him, worriedly. I'm fine, I think. I have to go, parang kinakabahan na sabi nito, at tumayo na si Zale at tumingin pa siya kay Heaven. Samahan na kita, Zale, ani Leo na kaagad ding tumayo. Ako rin. Madam, will see you tonight, okay? Alphonse said. Okay, mag-ingat kayo, samahan mo na sila Ashton, at mukhang sumamayata ang pakiramdam niya. Sige, magkita na lang tayo mamayang gabi, Dave. Tumungo na lang ako sa kanya. Alis na rin kami, Dave. Heaven, come on baby, let's go home, Helly said. Ma, why? Hindi pa po ako tapos, nakangusong sabi nito, nang sulyapan ko siya. Sa bahay na lang. Binuhat na ni Helly ang anak niya, at humarap pa ito sa amin. Bye Tito Dave, Tita Natanya, bye-bye Margarita and Drunk, masiglang pagpaalam pa nito. Ingat po, Tita Helly, ani Drunk. Sure Drunk, alis na kami. Habang tumatagal ang titig ko sa anak ni Helly, I realized something, bakit kamukha ni Zale si Heaven? Wait, don't tell me na anak ito ni Zale. Dave POV. Naiwan kami sa private room. Kasama sina Natanya at Pex, lumabas na rin ang iba naming kasamahan. Mommy, hindi ka na po ba aalis? Napalingon ako sa anak kong si Margarita. Lumapit siya sa mommy niya, at naglalambing na yamakap. Uuwi ka na po ba sa bahay natin, Mommy? Tanong naman ni Drunk. Hindi na aalis si Mommy, pero baka hindi pa ako makakauwi sa atin sa ngayon, sagot niya. I think, kailangan ko na ring umalis. You need to talk, and first, bonding nyo tong magpamilya. So, see you tonight, ate. Ingat, maikling sabi ni Natanya. Bye Tito Pex. Bye-bye, Tito. Ginulo muna ni Pex ang buhok ng dalawa niyang pamangkin, saka siya lumabas. Then ilang segundo rin kaming natahimik. Kinakabahan talaga ako. Kami na lang ang naiwan kasama ang aming anak. Ano ang sasabihin ko? Tatanungin ko ba kung okay lang siya? Mahal pa ba niya ako? O naka-move on na nga talaga siya? Ano kaya? Bakit walang shoot? Relax Dave. Calm down and don't get nervous. Nagulat ako sa biglaang pagsambit niya, at mahinang tumawa pa siya. Pinagtatawanan ba niya ako? Dahil okay lang sa akin. Basta makita kong masaya na siya. Ha, relax, hindi ako nanganggay ng tao. Sa hitsura mo pa lang ay parang kinakabahan ka na. Bakit nag-iba na siya? Parang wala na siyang problema, at parang hindi siya nasaktan noon. Ang lapad-lapad ng ngiti niya, at maaliwalas ang mukha. Mommy, alam mo po ba na si Daddy lang ang nag-aalaga sa amin? Palagi niya kaming hinahatid sa school. Nag-aaral na kayo? Gulat na tanong niya sa aming anak. Opo, sabay na sagot ng kambal namin. Mommy, umuwi ka na kasi. Miss ka na namin. Mommy naman umuwi ka na. Ipagluto mo po kami ni Kuya Drunk. Mas bumilis ang tibok ng puso ko, nang marinig ko na naman ang halakhak niya, at naa-amused na tiningnan sina Drunk. I'm a bad cooker, Drunk baby, hindi marunong magluto si Mommy. Right Dave, napaigtad ulit ako at tiniklap ko ang bibig ko. Remember the time when I'll cook our breakfast? Wala talaga akong future sa pagluluto, hindi ba? Natatawang sambit niya at kumirat ang puso ko. Mommy, yes baby Margarita, umuwi ka na po, please. Ako ang naaawa sa mga anak ko. Uuwi si Mommy, kung magiging maayos na ang lahat. Sa ngayon po kina Tito Pex muna ako titira. Nasa parking lot na kaming apat, at nagpapalam na ang mommy niya. Mommy, umuwi ka agad ha? Nakangusong sabi ni Margarita. Yes po ma'am. Aniya at nagawa pa niyang magsulot. Kaya humadjakik si Margarita. Mommy, huwag kang magtatagal po ah. Si Drunk naman ang naglalambing. Opo, sir. Hinalikan niya na muna ang anak namin, sa kanya isinara ang pintuan sa backseat. Natanya, take care of them Dave,
Nakangiting sambit niya sa akin. At tinanguan ko lang siya bilang sagot. Maaliwalas na ang bukas ng mukha niya. Mukhang okay na nga siya. Binuksan ko ang pintuan sa driver's seat, at agad na pumasok. Isasara ko na sana ang pintuan nang pigilan niya ito. Medyo nagulat ako. What? Take care too, Dave. Wala nang ginawa ang puso ko kundi ang bumilis ng bumilis. Isasara ko na sana ulit, but for the second time around ay pinigilan naman niya ito. I miss you, aniya, at siya na ang nagsara ng pintuan. I started the engine and drove away, na may ngiti pa sa labi, at may nabuo na akong plano. Welcome party, not Anya POV. Nakangiting tinanaw ko ang papalayong kotse ni Dave. Napahawak ako sa dibdib ko. Dave, ibang klase ka talaga, nakilala ka pa niya. Napamura ako nang biglang may humawak sa left shoulder ko. Ano ka ba, Pex? Bakit ka ba nang gugulat? Bulyo ko sa kanya at ang pasaway kong kapatid, ngumisi lang siya at tinanaw din ang papalayong kotse ni Dave. Mahal mo pa siya, no? Nanunuyang tanong nito sa akin. Shut up. Let's go home, I need to rest. Medyo napagod ako. Hinela naman niya ako papunta sa kotse niya, at binuksan ang shotgun seat. Admit it, ate. You're jealous a while ago, right? I glared at my little brother. And he'll just grin. Hate him. Hindi ah. Mabilis na sagot ko at inirapan ko pa siya. Defensive, sabi nito. Hindi ako nagseselos. Okay lang maging in denial sa feelings, ate. Ako lang naman ang nakakaalam. Hindi yung mga kaibigan mo, ngising-ngising, sabi nito. Sinong kaibigan ko? Masungit na tanong ko. Mga kaibigan mo. Sino pa ba? Just drive, don't speak, malamig na utos ko sa kanya. Ready yourself tonight, ate, aniya, at ipinikit ko na ang mga mata ko. Pagod ako. Ate, napangiti ako nang makita ang bunso kong kapatid. Perry, wow, ang laki mo na little brother. Namamanghang, sabi ko. Mahigpit na yamakap sa akin ang kapatid ko, at ginantihan ko naman ito. Namiss kita, ate. Bakit ngayon ka lang? Tanong nito sa akin. I miss you too, Perry. Wala lang, where's mommy? I'm here, narinig kong sagot ni mommy. Naglakad palapit sa akin ang stepmom ko, at yamakap agad sa akin. Mommy, I miss you, anak. Emotional na sabi nito, at ibinaon ko ang mukha ko sa leeg ni mommy, at hinaplos niya naman ang buhok ko. Hinagod-hagod pati ang likod ko. Alam ko na may nagawang hindi maganda sa akin si mommy. Itinago niya sa akin ang anak kong si Margarita. Mali sila pala ni Papa, pero hindi ko pa alam kung ano ang dahilan nila, at kung bakit inilihim nila sa akin si Margarita. I'm sorry, not Anya. Don't be sorry, mommy. It's okay. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko, at kita ko sa mga mata niya ang lungkot at pananabik. Magpahinga ka na muna, may welcome party ka mamayang gabi. Anak Pex, ihatid mo muna ang ate mo sa kwarto niya. Mommy, kwarto ba ka mo? Nasa mansyon po nila ang kwarto niya, he said. Pex, mommy, may pamilya na po si ate. Umuwi ka na sa inyo. Napanguso ako sa sinabi ni Pex, pinagluloko niya lang ako eh. Joke lang po, ate. Tara na, sama po ako. Sigaw ni Pex at inakbayan ko naman siya. It's glad to be back. Dave POV. Daddy, babalik pa ba sa atin si mommy? Tanong sa akin ng anak ko na si Margarita. Nakarating kami agad sa mansyon namin, umupo sa may sofa si Drunk, at tumabi sa kanya si Margarita. Of course, babalik siya sa atin, sabi ko at lumuhad sa harapan nila. Pero po, nag-aalangan na sambit ni Margarita. Don't worry, babies. I'll bring your mommy back here. Okay, seryosong sabi ko at tumungo naman sila. Tumayo ako at inilabas ang phone ko. Napangiti ako nang may na-receive na akong email from Pex secretary. Meaning I am invited. Great. Anak, gusto niyong sumama kay daddy mamaya. Welcome party ng mommy niyo mamayang gabi. Yes po, daddy. They said in unison. Okay, get ready. Not Anya POV. Napatiimbagang ako at napa-cross arms. Nakaupo ako ngayon sa sofa na nasa loob ng hotel namin, at masamang tiningnan ang kakambal ko. Don't look at me like that, ate A, aniya, at napatawa ang kapatid namin si Pex.
Nasa harapan ko sila at magkatabing nakaupo. Don't laugh. Sigaw ko at tiniklap niya ang bibig niya, saka nagtipa ng phone. I need to find my secretary, 20 minutes, ay start na ang party. See you around my beautiful big sister, pagpapalam niya sa amin, pero bago siya lumabas ay hinalikan muna kami sa noo at maging si Perry. That's so gay kuya, komento ni Perry nang sa pisngi niya ito hinalikan. I bit my lower lip. Nakakatuwa silang tingnan. He's sweet, natatawang komento ni Natasha. Gay, ani Perry. By the way ate, iyong partner mo ay pupunta rito. Sabay kayong pumunta sa event, nakangising sabi niya, at kinutuban ako. Parang may itinatago siya sa akin. Why do I need a partner? I can go by myself, besides kasama ko naman si Perry. No, pagpipigil niya sa akin, at tumayo pa siya. Nasa labas na ang asawa ko. Let's go lil brother. Wear your mask. Opo, Perry, sabay na tayo. No ate, may kasabay ka na po. Tara na po ate. What the? Iiwan talaga nila ako rito. At sino naman ang partner ko? May paganoon-ganoon pa silang nalalaman. Nakakainis. Napaigtad ako bigla nang may kumatok sa pintuan, napairap ako. Come in, malamig na sabi ko at bumukas ang pintuan. Nakakahiya ang dress ko. Halos kita na ang kaluluwa ko sa damit na ito. Si Natasha talaga. I'm wearing a yellow backless and oblong gown, at may ganoon talagang damit. Saka, napatingin ako sa dibdib ko. Tinaas ko ito dahil nahuhulog. Oo na maganda ang damit ko, dahil kumikinang ito. Saka ang pinakamalala ay bakit may crown pa ako. Ano ba ako? Reyna, prinsesa. Nakatali ang buhok ko. Good evening madam, malamig na bati sa akin ng partner ko kuno. What's good in the evening? Masungit na tanong ko sa kanya, at narinig ko pa ang mahinang pagtawa niya. Because you are beautiful, tonight. Wait, nawatayo ako bigla. Derman, nagulat ako nang makita si Derman, nakatayo siya sa likuran ko, at ang gwapo niya sa suot niyang blue coat. Ikaw my God, na-miss kita. Patakbong lumapit ako kay Derman, at sinalubong naman niya ako ng mahigpit na yakap. I miss you too, Anya. Hihigpitan ko na sana ang pagkakayakap ko sa kanya, nang biglang may humila sa baywang ko at inilayo ako. What the? I believe she's my partner, back off, dude. Mariing sabi niya at bumilis ang tibok ng puso ko, nang humigpit ang pagkakahawak niya sa baywang ko. Nagulat ako. Dave, gulat na sambit ko sa pangalan niya. Ano ang ginagawa niya rito? Bakit? Don't tell me. Who are you? Malamig na tanong ni Derman kay Dave, at nanlalaki ang mga mata ko na napatingin sa kanya, nang mas hinapit niya pa ang baywang ko palapit sa kanya. Tuluyan na nga niya akong niyakap. What are you wearing? Naiinis na tanong niya. Nakakagulat naman siya. Dave POV. Belmonte Hotel, basa ko sa hotel ng makababa ako mula sa sasakyan ko. Nasa loob na po kaya si mommy dad? Tanong sa akin ni Drunk at tumango ako. Come on babies, papasok na tayo. Yes po, masayang sagot nilang dalawa. Excited makita ulit ang mommy nila. Hawak-hawak ko ang kamay nilang dalawa, at napapagitnaan nila ako. Tuluyan na kaming pumasok sa loob ng hotel, at nasalubong namin sina mommy at daddy. Lola mommy, lolo daddy, masayang tawag ng kambal ko kina mom at dad. Hyper talaga sila kahit kailan. Oh, my beautiful granddaughter and handsome grandson. How are you apo? Tanong ni mommy sa dalawa, at lumuhad sa harapan ni na Drunk. Hinalikan siya nito sa pisngi, at yamakap din. We're fine, lola mommy. Sabay na sagot nila. Dad, tawag ko kay daddy at yamakap. Tumayo si mommy saka ko naman siya niyakap. Sa amin muna ang kambal, ani dad at hinawakan sa kamay si Drunk. Drunk apo, kay lolo ka muna sasama, osel ni daddy. Sure po, iniwan naman nila akong mag-isa. Nakita ko ang patakbong paglapit ni Ate D sa akin. She is wearing her black long gown. Hi little brother, ate, maikling sambit ko lang. Lumapit sa akin si Ate D, at niyakap ako ng mahigpit. Ang klase ng pagyakap niya sa akin ay para bang ngayon ulit kami nagkita. Tatay na tatay ka na ngayon ah. Natatawang sabi niya sa akin.
Yeah, where's Crystal? Nasa loob na. Let's get inside. Nakangiting aya niya sa akin, at kumapit pa siya sa braso ko. You are beautiful, puri ko sa ate ko at pinasadahan ko pa ng tingin ang gown niya. Maikli at nakatali ang buhok niya. She's beautiful. As usual. Napairap ako sa sagot niya. Maangin. Kapit ka lang kapatid, baka tangayin ka, natatawang sabi niya sa akin, at sinuot ang mask niya. Masquerade ball ba ang theme? Tanong ko. Yes, sagot niya at nagsimula kaming maglakad ni Ate D. Napahinto lang kami nang bigla kaming harangin ni na Ashton. Sinimangutan ko siya. What? Tanong ko sa kanya. Wow, ang gwapo mo ngayon buddy ah. Ani Hayes na naka-black tuxedo. Gwapong-gwapo rin ang luko. Same as you, sabi ko naman. Bro, punta ka na muna sa room 201. Nandoon ang partner mo. Kunot noong tiningnan ko si Alphan. What's partner? Hello, ako ang partner ng kapatid ko, kaya don't block our dot hey. What are you doing? Protesta ni Ate D nang bigla siyang hilahin ni Leo at hinawakan sa baywang. Teka lang. Leo, nasa boses ko ang pagbabanta. She will be my partner, seryosong sabi ni Leo, at tinaasan ko pa siya ng kilay. Anong partner? What? Hey, humanap ka ng ibang partner mo, hindi niya natapos ang sasabihin niya, nang bigla siyang halikan ni Leo. Nalaglag ang pangako sa ginawa niya sa ate ko. Anong mayroon? May relasyon ba sila? Natahimik ka rin, ngising sabi ni Leo. Talk or I'll kiss you. Natahimik si ate at tiningnan ako, nagkibit-balikat na lang ako. Ako muna ang bahala sa kapatid mo Dave. Don't worry, she's safe with me, anya at hinela na ang ate ko. KDA. Sigaw ni Kale. Wow, bumalik na siya sa dati ah. She's not safe with you Leo. Sigaw ni Alphan. Pati ba naman dito ay ang ingay-ingay nila? Baka hindi mo na yan iuwi sa kanila ah. Segunda naman ni Ashton. Iuwi niya, kasi itatanan na niya yan. Pahabol ding sabi ni Morzan. Tinaas lang ni Leo ang middle finger niya, at omigting lang ang panga niya. Bastos talaga iyon kahit kailan, natatawang komento ni Hayes. So Dave, pasok ka na sa room 201, kung sino man ang makita mo sa loob ng kwarto na iyon, ay siya na ang magiging partner mo. Naguluhan ako bigla kay Zafrael. Nagsalubong ang kilay ko. Parang pinaglalaroan lang nila ako. What are you talking about? Don't ask, just go, supladong sabi ni Bud at itinulak pa nila ako. Good luck. Sabay-sabay na sabi nilang lahat, at naiiling na naglakad na lamang ako. I miss you too, narinig kong sabi ng boses lalaki. Teka lang, may ibang tao pa ba sa loob ng kwarto na ito, bukod sa magiging partner ko raw? Bigla akong natigilan, nang makita ang dalawang nagyayakap sa loob ng kwarto ko, nang pihitin ko pabukas ang pintuan. Nat Anya, sino ang kayakap niya? Hinuyam ko ang kamao ko, at lumapit sa kanila. Hinawakan ko ang baywang ni Nat Anya at inilayo sa lalaki. Walang may karapatang hawakan ang pag-aari ko. I believe she's my partner. Back off dude. Malamig at mariin na sambit ko. Dave. Wow partner. I glared at him when he smirked. Humigpit ang pagkakahawak ko sa baywang ni Nat Anya, at ramdam ko na nagulat siya sa ginawa ko. Ayoko lang na may ibang humahawak sa kanya, lalo pa na lalaki at malapit lang sa kanya. Really, Mr. Benson? The last time checked, divorce na kayo. Nenas ako sa malawak na ngisi niya, at saka sa pinagsasabi niya. Wala kang pakialam, malamig na sambit ko at tumawa pa siya. Benson, I have care especially sa ex-wife mo. Binigyang diin niya talaga ang salitang ex-wife. Hindi ko gusto ang sinabi mo ah, sambit ko. Why are you so possessive? Well in fact hindi mo na siya asawa. Okay fine, divorce na nga kami, pero ayoko pa rin na hinahawakan mo siya. Why is that? Dati pa naman kaming close, tila proud na sabi pa niya. Isa na lang talaga at masusuntok ko na siya. Sige magsalita ka pa. Just keep distance. Hindi ko gusto ang paglapit-lapit mo sa kanya, banta ko pa rin sa kanya. Benson, nagpapatawa ka ba? He mocked me. Do I look I'm joking? Leo Gracia, no one have the rights to touch the mother of my children. Not even her friends. Including you, malamig na sabi ko,
at kasabay na hinela si Anya palabas sa kwartong iyon, pero bago pa kami makalayo, ay bigla na lang bumukas ang pintuan. "Derman, let's go, the party is about to start," Ate Anya. "Hey. How are you?" Masayang sabi ng babae, maganda siya at mukhang mabait pero. "Zeneca, hey little lady, I'm fine and you?" Akmang lalapit siya sa babae, nang mapansin niyang mahigpit na nakayapos ang braso ko sa katawan niya. "Let me go Dave." "Anya." "No, what Dave?" "Fine." Mabilis na binitawan ko siya, at niyakap naman niya ang babae, pero napako ang tingin ko sa damit niyang suot. Nagtatakang napalingon sa akin si Anya at ang babae. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Leo Gracia. "Problem?" Nakataas na kilay na tanong niya sa akin, at nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Mamaya matanong nga siya kung saan siya nagpatahi ng damit na yan, at kung sino ba ang designer niyan. Nakulangan ba sila ng tela? I mean, ang haba naman ng sa ibabang parte ng gown niya. Bakit ang? Come on, mauna na tayo sa kanila. Give them some privacy, ani Leo Gracia at hinela na ang babae. Naiwan kaming dalawa sa loob ng kwarto. Tiningnan ko ulit ang damit niya, at umiwas ng tingin pagkatapos. "You'll my escort, so let's go." Aniya sa malamig na boses, talaga ang hirap niyang basahin. "No, ha?" Humakbang ako palapit sa kanya, at tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa niya. "You better change your clothes." "What? Hindi ba bagay sa akin ang dress ko? Pangit ba?" "That's it." Nakita ko sa mga mata niya ang pag-aalala, na baka hindi ko rin iyon nagustuhan. "Hindi. Why? Change your clothes first." Sambit ko, at sumandal sa nakasarang pintuan. "Bakit nga? I think this dress is beautiful." "Yes, bagay sa'yo at kahit ano pa ang susuotin mo, ay babagay talaga sa'yo. Kahit basahan pa, pero that dress revealed your skin too much. Baka hindi na maalis ang mga mata ng mga lalaki sa iyo, at hindi mo rin gugustuhin ang gagawin ko sa kanila, kung nagkataon." "Ano? Palitan mo na yan, maghihintay ako rito sa labas." Sambit ko at pinagkrus ko ang mga braso ko sa tapat ng dibdib ko. "Naninibago ako sa iyo, dati-rati ay wala ka namang pakialam sa akin, at hindi mo ako pinapakialaman. Well, ngayon may pakialam na ako sa iyo, saka isa pa. Bawal ka nang magsuot ng sobrang ikli at sobrang sexy katulad na lang ng suot mo ngayon." Inginuso ko pa ang damit niya. "Bakit naman? Anya, baka nakakalimutan mong may anak ka na. Ipaalala ko lang sa'yo, ha? Dalawa na ang anak mo. Magpalit ka na," seryosong sabi ko. "No, this is my welcome party, at ginawa talaga ang dress na ito para sa akin. Kanina lang ito pina-deliver ni Natasha." "So, siya ang nagpatahi niyan?" Tanong ko at medyo nagulat pa siya. "Are you drunk?" "I'm Dave. Look Benson, wala kang karapatang pagbawalan ako." "Okay, dito na lang tayo," ngising sabi ko at umupo sa sahig, para sabihin sa kanya na hindi ako nagbibiro. "What? Magpapalit ka o rito na lang tayo buong gabi, hanggang bukas?" "Seriously? Anya POV. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Not bad. Maganda naman siya. Off-shoulder at mahaba siya pababa. Napangiti ako nang maalala ang sinabi ni Dave kanina, seryoso ba siya? Nagbago na ba ang kilala kong Dave na dati ay patay na patay sa kabit niya? "Are you done?" Napaigtad ako sa malakas na boses ni Dave, napairap ako. Ngayon, pinagbabawalan na niya akong makipaglapit sa mga kaibigan ko. Na dati naman ay wala siyang pakialam sa akin. "Yes," maikling sagot ko at lumabas na. "Okay na ba ito?" Tanong ko at naninimbang na tiningnan niya ako. "Mag-corporate attire ka na lang kaya?" "Seriously, masquerade ball to. Wala tayo sa business world. Alam mo ikaw," wika ko sabay turo sa kanya. "What? Did you forgot what have you done to me?" Mapanghamon kong tanong sa kanya at napayuko siya. He took a deep breath and stared at me. "I'm sorry, pwede na ang suot mo. Let's go." Aniya at muling bumantong hininga. Napangisi ako, mukhang malaki na ang pinagbago ng lalaking ito. Worth it pala ang paglayo ko. Sure, sambit ko at nauna nang lumabas. Naramdaman ko naman na sinabayan niya ako sa paglalakad.
Napatingin ako sa kanya nang pinadaus-daus niya ang kamay niya sa kamay ko, at pinagsiklap ito. Para akong kinapusan ng hangin, at nahihirapang huminga. What's wrong with me? Ilang minuto kaming tahimik na naglalakad. I'm jealous, mabilis na napatingin ako kay Dave nang bigla siyang nagsalita. What are you talking about? Do you still remember when we're attending the party? Party? Kailan yun? Your partner is Alexon, right? Napalunok ako, ano naman? What's wrong with that? Nagseselos ako dahil siya ang escort mo ng gabing yun. Ano naman ang masama kung siya? Hindi niya ako sinagot, at hinigpitan ang paghawak niya sa kamay ko. That night, you have Arjuna. Why? Don't ever mention her name. It was disgusting, masungit na sabi niya. So, ayaw mo nang marinig ang name ni Arjuna? Nanunuyang tanong ko. Stop mentioning her disgusting name. Nakukulitin siya sa akin. Naka-move on ka na kay Arjuna. Nagulat ako nang bigla niya akong hapitin sa baywang ko, at mariin na siniil niya ako ng halik sa labi. Namilog ang mga mata ko. What the? I felt his tongue slid inside my mouth. What was that? He bit my lower lip. Akmang pupunasan ko na sana ang bibig ko gamit ang kamay ko, nang pinigilan niya ito. What's wrong with him? Nanlalaki ang mga mata ko nang inulit na naman niya ang paghalik sa akin. And this time it was passionate kiss. And I closed my eyes. I was about to respond his kiss, when he'd stop. Napabulong ako, natanya nadadala ka sa halik niya. From now on, may pakialam na ako sa iyo. And I want you back. I win your heart back. Feeling ko sasabog na ang dibdib ko, sa bilis ng pagtibok ng puso ko.